Encroachment versus ejectment. Ano ang pagkakaiba? Mga kaibigan, ako si Attorney Engineer kasama ang GC Land Surveying. Ngayon pag-usapan natin ang malinaw na pagkakaiba ng encroachment. At ejectment case, dalawang issue na madalas, nalilito ang mga may-ari ng lupa. One, encroachment. Kapag pumasok ang kapitbahay sa lote mo kahit bahagi lang, halimbawa, ang kanilang bakod, pader, linya ng bahay, CR, bubong, o driveway ay lumampas sa property mo, or encroachment ang tawag dito. Paano nalalaman? Sa pamamagitan ng relocation survey ng isang lisensyadong geodetic engineer tulad ng GC Land Surveying. Kung mapatunayan sa survey na may paglapas, maaari kang magpadala ng demand letter at magsampa ng kaso para ipatanggal ang istruktura. Key point. Encroachment, ang paglapas ng istruktura sa lupa mo. To ejectment. Kapag may taong nakatira o gumagamit ng lupa mo ng walang pahintulot, hindi naman encroachment dahil buong tao ang pinapaalis, hindi istruktura lang. Ejectment case ang remedy. Kasama dito ang forcible entry. Pumasok at inagaw ang possession. Unlawful detainer, ayaw umalis kahit tapos na ang kontrata o paalisin na. Key point. Ejectment. Pagpapaalis ng tao na okupante ng lupa. Pinakasimple na distinction. Encroachment. Ang nakapasok ay istruktura. Ejectment. Ang nakapasok ay teo. Kung pumasok ang bakod, encroachment. Kung pumasok ang tao, ejectment. Kung kailangan ninyo ng survey o legal na gabay tungkol sa encroachment at ejectment, nandito ang attorney engineer kasama ang GC Land Surveying para tulungan kayo. Huwag kalimutang mag-subscribe, like, follow and share para sa mas marami pang legal survey tips.